Lahat ng tao likas na mainipin. Marami sa atin, meron tayong gustong marating pero ang ginagawa natin, binibigay natin yung best natin. Gusto natin ng promotion, syempre gagalingan natin sa trabaho. Gusto natin makapasa, syempre gagalingan natin sa pag-aaral. Pero kadalasan sa atin, sa tuwing ginagalingan natin yung mga trabaho na meron tayo, yung pag-aaral na meron tayo, it's either hindi natin naaabot yung gusto natin or sa iba na ibibigay yung gusto natin na result, yung gusto natin na acknowledgement. Like sa trabaho, ginagalingan mo naman, pero bakit yung iba yung na-promote? Sa pag-aaral, ginagalingan mo naman, sinisipagan mo naman, pero bakit hindi ikaw yung nakapasa sa board exam? Bakit yung iba nakapasa sila? And it talks about patience. Tayo, sabi ko nga, likas tayo na mainipin. Marami tayong mga bagay na gustong maabot. Pero kadalasan, yung mga bagay natin na gustong maabot, binibitawan natin. Bakit? Kasi wala tayong patience. Alam niyo po, pagka gusto natin ng isang bagay, kailangan mag-set tayo ng timeline. And yung timeline na isa-set natin is depende sa kung gaano kalaki yung gusto natin na ma-achieve, yung gusto natin na mangyari. Halimbawa, gusto mo na makapasa sa pag-aaral. Pero palagi mong ginagawa hanggang sa umabot sa point na feeling mo wala namang nangyayari. So ititigil mo na lang. Sa atin, maganda magkaroon tayo ng goal. Ilagyan natin ng time frame. Gawin natin siyang time bound. Na gusto nating makapasa. So dapat araw-araw tayo mag-aaral. Ngayon, gaano katagal ka mag-aaral para makapasa ka? Isa yun sa unang tanong na dapat nating sagutin. Dapat mag-aaral ako within 21 days. At kapag wala pa rin ako nasa ulo sa loob ng 21 days, wala pa rin ako natutunan sa loob ng 21 days, it's up to you kung gusto mong itigil na o hindi. Pero ang maganda doon, sa loob ng 21 days, hindi mo iisipin na mag-give up. Tatapusin mo muna yung timeline na meron ka bago ka mag-decide na mag-give up. So that is what the positive effect of having a timeline is sa lahat ng goals natin. And kung gusto mo naman na ikaw yung tipo ng tao na gusto mo mabago kung ano man yung estado ng pamilya nyo, na kahit sa mga ninuno mo, lahat sila mga may hirap. Gusto mong i-break yung curse. Ikaw naman ngayon yung mag-a-out sa kanila sa hirap, di ba? Iaalis mo sila doon. Gagawin mo silang masagana. Dapat yung timeline nun medyo mahaba, no? Kasi hindi mo yun makukuha in 21 days. Yes, you can see progress. You can see developments. Very little developments sa paglipas ng araw. Pero kung hindi mo isaset yung sarili mo that within, let's say for example, 10 to 20 years, dapat mabago mo na yun. Dapat maabot mo na yun. Kung hindi mo lalagyan yung sarili mo ng ganun, hindi mo may isip yung urgency. Hindi ka magkakaroon ng urgency. What do I mean by urgency? Hindi mo pipilitin na gawin lahat ng dapat mong gawin within that time para ma-break mo yung curse sa family mo, sa family nyo. Na yung paghihirap, di ba? Poverty. So, kung makikita natin, depende sa goal natin, yung isa-set natin na time frame. At kadalasan, within that time frame, kung wala tayong urgency, kahit tapos na yung time frame natin na yan, hindi natin nakikitaan ng kahit konting progress. So, it all depends pa rin sa kung gaano mo ka gustong ma-achieve yung bagay na yan. Yes, you set 10 years to 20 years para mabago yung takbo ng buhay ng pamilya mo. Pero you can do that in shorter period of time. Depende sa urgency na meron ka. Depende sa kung gaano mo ka gusto. Kung gaano ka kasipag na abutin yung gusto mong mangyari. Diba? Sabi ko nga kanina, example ko, in 21 days, kailangan mong makapasa. Kailangan mong mag-aral para makapasa ka. Para meron ka matutunan. Pero within 21 days, halimbawa, hindi mo naabot. Baka merong problem, hindi sa goal mo, hindi rin dun sa
time na inalat mo, kundi dahil sa urgency na meron ka. Kumbaga, hindi mo talaga ginusto na maabot siya within that time frame or even shorter than that. Ano po? So, related yan, yung patience, yung time frame, yung goal, yung urgency. Related yan sa isa't isa. Hindi pwedeng mawala yan. Kung makikita natin, yung goal natin, yun yung finish line. Yung time frame, yun yung track. Yun yung, sabihin na natin, field kung saan tayo tatakbo. Tapos yung urgency, yun yung speed na gusto natin. Yun yung speed ng pagtakbo natin. So, kadalasan, hindi natin may hit yung target na meron tayo within that time frame. Pero at least, i-try natin to urge ourselves na talagang within that time frame, maabot natin kung ano yung gusto natin maabot. And, napakaganda po, na nilalagyan natin ng oras or limit, or deadline yung sarili natin. Kasi doon natin makikita kung talagang yung bagay na to, dapat pa ba natin paglaanan ng oras o hindi? Mag-work pa ba talaga to o hindi? So, let's say given, binigay mo lahat ng best mo. So, nandun yung urgency. Nandun rin naman yung goal, di ba? Hindi nawawala sa isip mo. Tapos, halimbawa, within that time frame, hindi mo inabot. Pero nakita mo malaki na yung progress mo. Malapit ka na. It's up to you na to decide if you're gonna pursue it or you're gonna stop it na. So, tayo mga kapatid, yung patience natin, kailangan nating samahan ng time frame at ng urgency. Hindi lang basta patient tayo. Kasi mamaya, intay tayo ng intay sa wala. So, maging matalino tayo sa pagiging patient. Maging aggressive tayo, pero patient. Ibig natin sabihin, patient tayo na marireach natin yung goal natin, pero aggressive tayo pagdating sa pag-abot natin. Patient, hindi ibig sabihin palagi ka nalang maghihintay. Kundi patient ka na sa araw-araw na ginagawa mo, basta alam mong ginagawa mo yung best mo, there will come a time na magkakaroon ng progress. At during that time frame, lahat ng progress na yon mag-a-amount at ang ending niyan, maaabot mo yung gusto mong mangyari or yung goal mo. So, let's be aggressively patient.